Okay, ito pong muli ang inyong Pinoy Firearms Instructor na Gunsmith din naman. At bago ako bumati at magpasalamat ay gusto ko lang munang basahin ang magiging content natin mula sa katanungan ni Dante Gatasi. Ang sabi niya, Idol, Sir, ilang years ba mag-expire ang bala ng 45? Okay, hindi lang 45 ang ating pag sinabing bala, lahat ng bala. Okay. Kasi wala ka namang specified na bala ang may expiration eh. So bago natin yung sagutin, actually nasagot ko na ito matagal na. Pero pagka wala tayong mga proof, kinakailangan may mga proof tayo. Merong mga hindi naniniwala sa atin. Kaya maglalabas tayo ngayon ng mga proof. Okay, mga katibayan. Kasi yung iba, sabi gagawa-gawa lang daw tayo. Okay, so ayan, at bago natin yan sagutin ay gusto ko lang munang pasalamatan yung lahat ng mga nag-share at nagla-like sa ating mga video dahil nakakatulong kayo para dumami ang ating mga subscribers. At maraming salamat, lalo tigito sa mga hindi nag-skip ng ads, sa mga silent viewers. Dahil kayo naman ay nakakatulong sa ating revenues. Tayo gumawa ng YouTube channel hindi para pang sarili natin, kundi ito ay ginagamit natin sa ating charity. Meron tayong 6 na estudyante na tinutulungan ng mga anak na single parent. At kaya tayo ay merong YouTube channel. Kung wala tayong charity works, ay wala tayong YouTube channel. Kaya magpasalamat din kayo dun sa ating mga beneficiaries. At ang kinikita ng ating YouTube channel ay para sa kanilang mga estudyante natin na anak ng single parent, na at least nabibigyan natin sila ng allowance, konting allowance na pambaon sa eskwela. Okay, at maraming salamat doon sa mga nagpadala sa ating GCash number. Sana may mga magpadala uli para madagdagan naman yung ating mga estudyante at yung ating mga allowance ng ating mga bata. At maraming salamat din doon sa lalo tigit sa, wag mo ninyong tawagan yung na yan. Yung number na yan po ay tresurera ko, aking anak po yan, na siya lang umahawak na at namamahagi ng mga pinadadala ninyong pera. Nagpapaabot do sa ating mga beneficiary. Wala po kaming binibintang baril o mga pyesa pa man o ano pa man. Magtanong lang kayo sa YouTube channel at sasagutin natin sa abot ng ating kaalaman. At muli kong pasasalamatan ng malaking pasasalamat kay Noli Peace America ng Virginia, USA, na regular na nagpapadala ng halaga sa ating mga premier videos. Sir Noli, malaki na yung naitutulong mo sa ating mga beneficiaries at ako'y nagagalak na sa isang kagaya mo na may diwa ng pagtulong. Sana marami pa ang gumaya sa iyo at dalangin ko ay pagpalain ang buong pamilya mo na bigyan ng mas sigit pang pagpapala dahil ikaw ay nakakatulong sa mga less fortunate na mga bata. Okay, gayon din salamat kay Boy Omay ng Riyadh, Saudi Arabia, kay Jubil Platon. Okay, sagutin na natin ang katanungan ni Dante Gatasi. Ilang years ba bago ma-expire ang bala na 45? Hindi lang bala ng 45. Okay, sa dinami-dami ng mga balang dumadating dito, binabasa ko talaga yung mga boxes niyan eh. Kung may mababasa akong expiration, kamukha nito, wala naman akong mabasang expiration. Kung mapapansin niyo, ito yung mga dumadating sa aming bala dahil ang dumadating sa aming bala ay mula sa Czech Republic. At kung mapapansin niyo, yan ay may logo na ng aming kumpanya. Ayan oh, ito yung logo ng aming kumpanya. Dahil ang dumarating sa aming bala ay container. Okay, ito ay wala ring yan eh, pareho ng logo ng aking damit yan oh. Wala ring nakalagay diyan na expiration. Okay? Kahit yung mga ammo box, ito yung mga ammo box, wala rin akong makitang expiration diyan. So wala makakapagsabi kung may expiration bang ang mga bala. Pero yung ibang manufacturer naglalagay ng best use. Okay, best use 10 years ganon.
10 years ang best use. Gano'n, may nakalagay. Yung ibang manufacturer naglalagay na best use in 10 years, within 10 years. Okay, so, pero hindi nakalagay yung expiration. Dahil ang tanong dyan ay, paano ba na-store yung bala? Yan ang tanong dyan, kung paano na-store yung bala. Dahil kung yan ay hindi na-store ng properly, ay ang causes niyan ay maaring mag-misfire, hindi pumutok, maaring mag-hang fire. Yung hang fire, yun yung bumibilang ng seconds. Pag kinalabit, bumibilang pa ng seconds bago pumutok. Napakadelikado niyan. Kala mo, pagkalabit mo hindi pumutok, biglang mo sinilip yung barrel, biglang pumutok. O, di saan ka tinamaan. O, delikado yung mga hang fire. Pag nag-misfire, inaano ko kaagad yung tinuturuan ko yung mga instructor na pag nag-misfire, stay na yung muscle ng gun ay safe direction. Okay, saka ka pa mag-ano ka, bilang ka muna ng mga hanggang 10 seconds. Bilang ka hanggang 10. Saka ka ngayon mag-rectify. At never mong i-point yung muscle ng barrel sa hindi safe direction. Okay, so yan. Yan ang mga ano yan. Maaring mag-misfire, maaring mag-squib, mahina. Yan ang mga magiging kaso niyan. At meron din na dahil meron din hindi pumuputok. Pero hindi lahat. Dahil ang bala, kahit pa na 100 taon na, yan ay delikado pa rin. Delikado pa rin. At yan ay, kung magdi-dispose niyan, ay dapat ay maingat. Hindi man yan basta-basta tinatapon ang buong isang bala, baka yan ay madampot ng kung sino man. Kamukha nung isang nabalita noon na nakadampot ng vintage na bala nung World War II, malaking bala. Hindi man basta bala na bala siguro ng kanyon yun. Dinala sa junk shop, nilagari, ay sumabog. O, di patay siya. Nakadamay pa. O, nilagari, akala ay kinukuha yung tingga. Nilagari, ay di pumutok, nag-spark, ay di naging mitsa pa ng buhay. Kaya na hindi basta-basta tinatapon, kahit yan ay nung 100 taon pa. Okay, so hindi man yan. Dahil nga ang bala ay hindi man kamukha ng mga pagkain, hindi kamukha ng mga gamot na may expiration. Hindi po yan, wala po talaga nakalagay na expiration. Okay, kamukha nung sinabi ko sa inyo na meron lang mga bala na nakalagay na best within 10 years. Yung may mga ganun nakalagay. Pero yan ay depende sa pagkaka-store ng bala kung paano na store yung bala. Okay, dahil kung yan ay hindi ninyo na-store ng maganda, ang mangyayari niyan ay yung primer niyan ay papasok. Ang number 1 kasing kalaban niyan ay humidity. Yung extreme weather. Lalo na yung sobrang lamig. Yan. Ang number 1 kalaban niyan, yung sobrang lamig. At yung humidity. Yan ang mga naging kalaban niyan. At meron din ako dito mga sampol ng mga lumang bala. Ang magiging mangyari dyan ay meron kayong makikita na parang puti-puti. Yan o. Parang puti-puti at merong nagkukulay-kulay berdi dito sa Ito mga luma na to eh. Pero ito'y pumuputok pa. Pumuputok pa ito. Hindi na lang namin pinapagamit sa sa mga customer. Dahil sobrang luma na ito. Okay, so yan. Meron ding ito yung mga sampol ng mga lumang bala nagkakameron ng parang puti-puti na ganyan, at meron nagkukulay-kulay na berdi. At yung puwit niyang ganyan, ayan, pero ito ay pumuputok pa ito. Hindi na lang namin pinapagamit dahil nga sa safety na rin. Kasi kasi yan, hindi man yan masasabi natin ng 100%. Meron diyang squib, meron diyang misfire. So, ang gumagamit na lamang niyan ay yung kamukha ko na alam ko ang gagawin ko. Okay, meron diyang misfire at meron din diyang hangfire. So, may mga malfunction na yan. Pero hindi sabihin yan ay yung expired na, hindi na kumbaga wala nang bisa. Okay, para tayo ay
basahin na natin yung mga sabi ng mga expert pagdating dyan sa ganyan. Ang tanong kasi dyan ay kung papaano yan, hindi man kung ilang taon, kundi kung papaano yan in-store. Kaya mapapansin natin itong mga ammo box na ganito, ito, kahit ilagay mo sa tubig ito, hindi ito pinapasok ng tubig, kahit ilagay mo yan sa dagat. Hindi ito pinapasok dahil nga ito ay may rubber dito. May rubber, may silyadong rubber yan dito sa gilid. Yan, may rubber yan dito. Kaya dito pinapasok. Kaya makikita ninyo yung mga bala dito ng mga luma. Yan mga kalawangin na. Ito ay nilagay lang dito para pero ito kamukha nitong mga lumang bala na ito. Inano na lang, tinanggalan na ng ng laman para hindi na makadisgrasya pa. So ayan, at tingnan natin tingnan na natin kung ano mga sinasabi ng mga expert. Kasi hindi naman ako expert, may mas expert pa sa akin. Kasi yung iba hindi naniniwala sa atin. Punta tayo sa mga expert na tingnan natin ang sinasabi. Kung ano sinasabi dito. Ammunition, ito ay galing na ito sa Google. Kung hindi pa kayo naniniwala sa Google, hindi ko ito kinuha sa Facebook sa Google ito. Kung hindi kayo naniniwala, meron kasi hindi naniniwala sa Google, wala na akong magagawa sa inyo. Hindi na kayo naniniwala sa akin. Kasi nagawan ko na ito ng video noon Pero wala akong binasa. Ngayon magbabasa na ako para mas maniwala pa kayo. At kung hindi pa kayo maniniwala sa Google, wala na ako. Sino pa ang pupuntahan kung babasahin? Okay. Ammunition doesn't technically have an expiration date. Technically, wala talagang expiration date. In the way that food does, hindi kamukha ng mga pagkain. While manufacturers, yung mga manufacturer might list a best use by date. O yun, yung sinasabi ko kanina. Best use. Tapos lalagyan nila ng 10 years, ganon. Open around 10 years. Yan, kalamitan open around 10 years ang nilalagay nila. It's more of guideline than an strict expiration. Proper storage. Yan. Proper storage away from moisture. Proper storage away from moisture and extreme temperature is more crucial to ammunition longevity. Yung pagkahaba, longevity. Yung paghaba ng buhay niya, kumbaga, ay extreme moisture, extreme temperature. Yan. Here is more details breakdown. Factors affecting ammunition longevity. Yung pagkahaba ng buhay niya, kumbaga. Storage. Ito. Moisture is the biggest enemy. Humidity, temperature, fluctuation, and direct contact with water can lead to corrosion, primer issues, and powder degradation. Yan, yung direct contact sa tubig. Yan ang isa pa sa number 1. Nakakaano ng powder, nakaka-degradation ng powder. Corrosion, nakakamiro na. Yan, diyan kinakalawang. At pag kinalawang na yan, mabubutas na yung meron din, kinakalawang din kasi ang ibang kalawang ng tanso. May corrosion din yan. Okay, lalo pag yung sa alat. Okay, mabubutas na yung niyan. Sa katagalan, yung kanyang shell, akala natin ay kalawang lang yun, pero butas na pala yun. Magiging masira na yung shell. Powder degradation, at yun na yung magiging powder degradation na. Parang mawawala na ng bisa yung powder niya pag nababad na sa tubig. Over a very long time, gunpowder can lose potentially affecting the bullet's powder accuracy, even causing spib load. Yan ang mangyayari. Sa mahabang panahon na yan ay may contact sa tubig, yan ay magkakamero na ng yung direct contact with water can lead to corrosion, primer issues, mga issue ng powder, ng primer, at powder degradation. Ayan na. Powder degradation.
Over a very long time, gunpowder can lose potency, potentially affecting the bullet's powder accuracy, even causing squib load. Yan na. Hihina na ang, kumbaga, hihina ng power nung powder at magiging squib load na. Okay, primer issues. Primer can be sensitive to moisture. Ito naman, sa moisture naman, yung primer, ang moisture and temperature naman ang kalaban nito. Changes ng temperature, potentially causing misfire or hang fire. Yan, ang magiging naman ay yung misfire, hindi puputok, o yung hang fire, yung puputok ng delay. Yan ang mga niyan. Cause corrosion. Brass cases can corrode. Yan. Yung mga tanso na mga cases of magkakamira ng corrode over time, especially with exposure to moisture, potentially weakening the case and leading to splitting crack during firing. Yan yung sinabi ko kanina. Okay. Sign of deterioration. Tingnan natin na yung sign of deterioration. Corrosion. Yan, umpisa na ng mga kalawang. May mga kalawang na. Pinakita ko sa inyo kanina. Corrosion. A dull gray or green gummy coating on the case or bullet. Ito na yung sinasabi ko sa inyo. Yan na. Yung mga white chalky appearance. Ito na yung white chalky appearance. Yan mga white chalky appearance. Yan na. Meron na rin ito. Sa kalumaan na. Parang may may chalk na. White chalky appearance indicates brass salt and potential weakening of the cases. Ito na, kaya hindi na pinapagamit ito dahil baka ito mahina na yung kanyang sa bagay pumuputok pa, pero baka yung kanyang shell ay mahina na. Yan na. Kaya hindi na pinapagamit. Weakening of the cases. Dampness or moisture can affect powder and primer performance. Yan. Dampness sa moisture. Yan talaga ang number 1. Usual smell, sour, or musty odor. The gunpowder can indicate degradation. Yan. May maamoy ka na parang pulbura. When to be concerned. Kailan tayo magkamero ng concern sa mga bala. Misfire, hang fire, or squib. Pag yung, halimbawa dito sa isang ito, meron kang mga bala na madami, may nag-hang fire na dyan, may nag-squib na dyan, huwag mo nang gamitin yan. Kaya yung mga ganito namin, ang gagamit na lang niya, mga professional. Okay. Yung mga nakakaalam, kasi baka squib na nga tinira mo pa ng isang putok, o di sabog na. Yan ang mga dyan. Sign of corrosion moisture suggests the ammunition may not be reliable. Pag na yan, hindi na yan reliable. Pero hindi sinasabi na hindi makakamatay. Sa dami niyan, meron makakamatay pa rin yan. Baka meron diyang isang hindi pumutok. Tapos sabihin niyo, hindi na ito pumuputok. Nagbiro ngayon kayo. Nagbala kayo ng iba, hindi na ito pumuputok. Binaril ninyo yung kaibigan ninyo ay siya pumutok. Kaya huwag kayong kampante sa mga bala na hindi pumuputok. Ito If you have any doubt, it's best to err on the side of the caution and dispose of the ammunition safely or test it with a range before relying it. So, bago ninyo pagkatiwalaan niya ang mga bala na luma, mag-testing muna kayo i-testing muna ninyo sa range. Okay? Ang ginagawa ko dyan, binibilad ko ng 2 hours. Binibilad ko yan bago ko gamitin. Okay, pero kung ganyan rin na rin kaluma, kahit paibilad ninyo, pang-practice na lamang yan. Huwag na ninyong pagkatiwalaan sa pang-carry ninyo, pang-home defense o pang-self-defense. Huwag na ninyong pagkatiwalaan pag ganyan ang itsura ng mga bala. So, ayan. At marami pa dito. In summary, while ammunition doesn't expire in a fixed time, proper storage is the paramount. If you're unsure about the condition of your ammunition, it's always best
Inspect carefully, consider testing before use or disposing if necessary. Okay, kung meron kayong mga lumang bala, lagi ninyong titistingin ang kondisyon, kung nagbabago ba yung kulay o ano. At titistingin din ninyo paminsan-minsan. Ako, ang ginagawa ko na ako nasa Pilipinas pa, every year nagpapalit ako ng bala. O kapag sinasabay ko na sa practice. Total, magpa-practice ka rin lang. Ang i-practice mo na ay yung mga lumang bala mo at bili ka na naman ng bago. Always na bago ang mga bibili mong bala. Ako, pag naka-1 taon, para sa akin yun yung mga pang self-defense ko, home defense, 1 taon lang, dinidispose ko na. Kasi nga, bakit? Hindi natin alam, humid sa Pilipinas. O hindi natin alam, nababasa yan, lagi nating nahawakan yan, o nagpapawis yan. Di, best na talagang makasigurado tayo. Pero tingnan natin, does ammunition expire? Tingnan natin yung mga meron kasi ditong mga nagbigay ng kanilang karanasan. Ako, yung karanasan ko ay hindi ko nasasabi sa inyo dahil ito na nga, yung karanasan ko, sinasabi ko na. Tingnan naman natin yung karanasan ng iba. Si Larry Peterson ang nagpadala nito. Do bullet expire, sabi niya. If properly stored, ammo will last long life. Ito tama. Kung na-proper store dyan, mahaba ang buhay niyan. I have ammo that made just after World War. Meron siyang na ginawa ng World War pa according to the Russian friend that I have fired in my 18-year-old Mosin. And while it's not terribly accurate, it's always function. No squib or hang fire. Ayun. Yung bala niya na World War II. Meron pa ditong World War I. Ito. Si Larry Peterson pa rin. Sabi niya, if properly stored, ammo will last long life. I have ammo that was made after, ito na rin pala yun. Saan yung isa? May nabasa pa ako dito na Ito si Kyle Jordan. Sabi niya, the bullet expired. The oldest round I've ever fired is 303 British round for a Lee Enfield. They come in a leather pouch with a flap. Sa leather pouch nakalagay. That nearly broken clean off. So, yung pinaglagyan ay, kumbaga, waray-waray na. Warag-warag na. When we tried to open it, the head stamp of the case revealed that the rounds were produced 1909. 1909 pa na-produce yung bala. This all happened in 2016. 2016 nila tinesting. Making bullets 107 years. 107 years ang edad ng bala. When we fired them, there were 6 stripper clips in there. 5 round each, 6 na clip, 5 round each, for a total of 30 shots. Every single one loaded and fired perfectly. Not a single jam, hang up, or misfire. 30 rounds. 5 clip na bala. Ang edad ng bala, 107. Pero perfectly, walang nag-hang up, walang nag-misfire. So, ang kasagutan dyan ay wala kung ilang taon expiration, kung papaano na-store ng properly yung mga bala. Yun ang kasagutan ko dyan. So yan, mahaba na yung ating discussion dyan. At sana may matutunan kayo. Kahit pa ilang taon na yan, World War I yan, World War II, huwag tayong kampante na yung bala na yan na hindi puputok o hindi sasabog. Yan ay explosive. Mag-ingat po tayo dyan. At mag-consult tayo sa mga authority. Pag tayo nakakita ng mga lumang bala, mga lumang bomba, huwag nating ibenta sa junk shop para kunin yung tanso. Ibigay po natin yan sa mga authority. Meron tayong bomb and explosive unit na mga kasundaluhan sa Pilipinas. Lagi po nating ipaubaya yan sa mga expert. Okay, kaya yung mga luma namin bala, hindi namin pinibigay sa mga customer. Dito lamang yan. Ang gumagamit lamang niyan ay ako. Para magtitesting. Dahil alam ko ang mga gagawin at alam ko rin kung paano yan
ibabala muna sa mga firearms. Okay? So yan, God bless us. Thank you very much sa inyong katanungan kung saan tayo nakakakuha ng mga content. At maraming salamat kay Dante Gatasi na nagtanong. Okay? Tingnan lang natin yung ating mga community spotlight. Quick the highlights of your most engaged audience members including your top commenters. Milo Maranan, shout out sa iyo. Meron kang 50 engagements. Alex, Kuya Alex Vlogs, meron kang 9 engagement. Shout out sa iyo. Shout out Bobby Ubillas, meron kang 85 engagement. Shout out din dito kay Adonis Pitogo, meron kang isang engagement. Shout out kay Tommy Aparaches, meron kang 100 plus na engagement. Thank you very much. God bless us all.